Siren, binulgar na ang totoong ugali ni Bebang kaya inaway ni Shalane. Narito panoorin ang video. So yun guys, marami kasing nagtatanong sa inyo yung reason, yung pinaka-reason kung bakit ko binitawan si Bebang. Dapat ipa-private na lang namin to. So ayun, napag-desisyon ko na ipublic na since nasabi na rin naman ni Pat. So sinabi ko na rin para malinaw ang lahat. Since napanood nyo naman na din yung video ni Pat, which is ito. Ayan, binanggit niya dyan kung bakit ko binitawan si Bebang. And to be clear lang guys, hindi ko po basta-basta binitawan si Bebang. Sobrang madaming pagalit, madaming proseso, madaming chances, madaming pagtsatsaga at pag-intindi ang binigay ko kay Bebang. Again, hindi ko siya binitawan dahil gusto ko lang. Binitawan ko siya because I have my reasons. And yes, opo, tama po yung narinig nyo kay Pat. Matigas po talaga ang ulo ni Bebang. To the point na pag may gagawin siyang isang bagay, ipapaalam niya naman sa akin. Pero pag naghindi ako or pag sinabi kong huwag mong gawin yan, at the end of the day, gagawin niya pa rin. Ganun po katigas ang ulo ni Bebang. And syempre, as nakakatanda kay Bebang, as handler ni Bebang that time, yung mga desisyon ko naman na yun, kung ba't di ko siya pinapayagan, is yun yung sa tingin kong mas makakabuti kay Bebang. Eh, matigas nga yung ulo. Paanong gagawin? Sobrang daming nagawa ni Bebang ng mga bagay na naging reason para bitawan ko siya. Yes, tama din po yung sinabi ni Pat na ini-include ni Bebang lagi yung sarili niya kapag may gulo ang mga girls. Lagi siyang nakikisali, nakikipag-backstaban siya, minamanipulan niya lahat. Ang hilig niya mang-gaslight. Ganun po si Bebang noon. Nung hawak ko pa siya. And syempre, pag may nagagawa naman siyang mga bagay na ganun, syempre, paulit-ulit po kaming nagpapagalitan, paulit-ulit po kaming nagsesesyon ng pag-uusap, paulit-ulit yung mga sorry, yung pagpapatawad, paulit-ulit lahat, only chances para kay Bebang. Kasi nga gusto ko mag-improve siya, magbago siya. Hanggang sa nag-exceed na yung limit ng pasensya ko. At ayun yung araw na sinabi ko na kay Sir na, Sir, bibitawan ko na po muna si Bebang. Hindi ko na po kinakaya yung ugali niya, kailangan niya na pong mag-grow mag-isa, kailangan niya po munang mag-improve para sa sarili niya. Kasi po pati po yung trabaho namin naapektuhan na. So nag-approve si Sir, ayun, tas hanggang sa naging handle ko na is yung Prince Lian. Tapos nung time na yun guys, sobrang iyak ni Bebang sa akin nun. Sobrang haba ng pag-uusap namin, iyakan kami parehas. Sinabi ko na lang yun kay Bebang, kukunin kita ulit. Pag nakita kong nag-improve ka at pag nakita kong nabago mo yung mga ugali mo, huwag ka mag-alala ka ako, sabi ko kukunin kita ulit. Gusto ko muna makita kitang mag-improve. Titingnan ko kung mag-i-improve ka ba kapag iniwan kita or pag binitawan kita. Kasi masyado ko na siyang na-baby. And baka kaya hindi nagbabago kasi palagi ko nga siyang napapagbigyan. And ayun na nga, good thing nagbabago naman si Bebang. Nakikita ko naman yung improvement niya. Though minsan matigas pa rin yung ulo. Pero yun, ang maganda naman kay Bebang guys is sa sinaba-haba ng proseso na yon, kahit na kay Apollo na siya, sa akin pa rin siya umuwi. To the point na dito pa rin siya lagi natutulog. Gusto niya kung saan ako pumunta, nandun din siya. Kaya sana maintindihan niyo kung bakit ako nagsasalita para kay Bebang ngayon. Kasi sobrang haba ng pinagsamahan namin to the point na lahat ng problema niya sa akin niya sinasabi. Lahat ng mga secrets niya, especially yung namatay yung mami niya, alam ko yun lahat. Kaya alam ko yung pakiramdam ni Bebang nung time na binabash niyo siya and dinamay niyo yung mama niya na nasa heaven na. Kasi kung ako tatanungin guys, sobrang sakit nun. At umaabot kayo sa point na pati nanay dinadamay nyo. Kaya kung iisipin nyo ngayon na mas pinapaboran at kinakampihan ko si Bebang kaysa kay Shalane, maling-mali kayo. Kasi sobrang laki ng pinagkaiba nila. Si Shalane may nanay, si Bebang wala. Si Shalane ang daming kakampi, si Bebang wala. Doon sa video na yon, yung time na nag-away si Shalane at si Bebang, oo, nakita nyo maraming lumapit kay Bebang. Pero bilang lang sa daliri kung sino yung totoo doon kay Bebang. Okay? At saka paulit-ulit tayo guys, hindi nga pwedeng magsama sa kwarto si Shalane at si Bebang. Kaya nandito si Bebang sa kwarto ko. Uulitin ko pa, wala po akong kinakampihan. Parehas po silang matigas ang ulo, parehas po silang mali, parehas po silang may problema, parehas ko po silang mahal. Okay? Okay na, sa mga nagtatalo pa dyan, ang daming mga nadadamay sa totoo lang. Parehas lang sila ni Bebang at Shalane ng ugali, kaya nga magkasundo sila sa lahat parang talaga silang kambal. Actually guys, magkaiba talaga sila ng ugali. Si Bebang at saka si Shalane, magkaiba sila ng ugali. Ang problema lang din kasi kay Bebang that time guys, kaya isa din pala to sa reason kung ba't ko siya binitawan guys, kasi nag-iba yung ugali ni Bebang. Ibang-iba yung ugali ni Bebang nung dumating siya dito compare sa nagtagal siyang magstay dito. Si Bebang kasi gaya-gaya yan. Kung ano yung ugali ni Shalane, gusto niya, ganun din yung ugali niya. Tapos guys, isa pa doon, kung sino yung kagalit ni Shalane, dapat kagalit din ni Bebang. Ganun siya. Which is maling-mali na dapat hindi ka magagalit dun sa kung saan siya galit. Alam mo, galit ako kay Pat, magagalit din dapat siya kay Pat. Mali yun.
Kasi parang ang lumalabas nun guys, parang kinukonsinti mo yung paggalit niya dun sa isa. Tsaka alam niyo ba guys, habang ginagawa ko tong video, hindi niyo ba alam na naririnig ni Bebang harap-harapan yung mga sinasabi ko? Ano? Matigas ulo mo? Bakit? Di ko naman gagawin yun kung basta. Sabihin mo din yung dahilan kung ba't kita binitawan. Sa'yo na yung cellphone ko. Binitawan ako ni Mami Sai kasi nga, di ba dati nung una, hindi ko pa na-adapt yung ugali. Sasabihin na ako hindi naman talaga ganun ugali ko. Siyempre, bilang kaibigan ni sasamahan ko siya sa lahat. Which is, mali talaga yon. Mali talaga. Mali. Oo, mali ko nga na inadapt ko yung ugali ni Shelane, pero hindi talaga ganun yung ugali ko. Pero binago ko yun ngayon. Pati nung binitawan ako ni Mami Sai, sinabi niya yun sa akin, and explain niya kung bakit niya ako binitawan, which is kasalanan ko naman talaga yun. Na binitawan ako ni Mami Sai dahil sa ugali ko Sabi din. nila kawawa ka doon kasi binitawan kita. Hindi ako kawawa, para sa akin yun, ginawa yun ni Mami Sai para mag-growth ako, para malaman. Para maging better person Oo. siya. Tingnan nyo siya gayon guys, Di ba? Hindi. Nag-improve na yung ugali Kasi niya. ganito yun, parang binitawan ako ni Mama Sai kasi gusto niya makita kung magbabago ba ako kapag di niya ako hawak. Kasi nagiging baby niya din ako Masyado kasi siyang na-baby guys. Sobra kung binaby ang batang yan. Yung to the point na pag magkakaroon siya ng kasalanan, Kaya din matigas. okay, agad kami isang sorry lang. Hindi, matigas talaga ulo ko. Talaga, sobrang tigas ng ulo ko nung that time. Basta yun kasi, iba talaga kami ng ugali ni Shelane. Parang na-adapt ko lang sa kanya yun. Kasi syempre, lagi kami magkasama ni Shelane. Parang na-adapt ko yun kung sino kagalit niya, dapat kagalit ko din. Kasi nga, syempre, kapag, kunwari, mabait ako doon sa isa, di nagtampo sa akin yung isa, di nagalit din sa akin si Shelane kapag di ako galit doon sa isa, di ba? Which is mali pa rin Pero mali yung ginawa kong yun. Parang, kasi takot na takot talaga ako mawala sa akin si Shelane, kaya kung ano gusto niya, sinusunod ko, kung ano yung ano niya, sabi niya, maglaro ka ng ganito, kailangan kong gawin. Which is mali pa rin kasi naging sunod-sunuran siya. Yun nga, kaya nga, kala nyo, sobrang tigas ng ulo ko. Kasi nga, yun nga, na-adapt ko yun. Kasi, syempre, sino ba namang di ma-adapt Kasi yung hindi ka ganun? naging unique para sa sarili mo. Kung baga Ayun. kung ano yung ugali nung meron siya, dapat magpaka-unique ka. Dapat meron kang sarili Siyempre, mong ugali. ayun nga, kaya nga yun nga na parang na-adapt ko yun. Kasi ayoko natatakot nga ako mawala siya sa buhay ko. Pero ngayon, natuto na ako, guys, binabago ko na yung sarili ko. Binabalik ko na yung dating ako, nung unang punta ko dito, binabalik ko na yon. Tapos binabago ko na, hindi na ako nagiging matigas ang ulo. Ewan. Pero di ba nakikita ko naman, hindi na ako nagiging matigas ang ulo, nakikinig na ako sa'yo. Tapos yon, binabago ko lahat, hindi na ako nakikipag-backstaban, ayoko na ng gulo, hindi ko na pinapakalman kung anong Malayo na siya guys sa mga... Kumbaga, Dati kasi guys, pag may mga away dito, nakikisali talaga. Gusto niya belong siya kahit wala naman siyang dulot dun. ganon. Pero ngayon wala na. Binabago ko na, ayoko na ng backstaban, bahala na kayo sa buhay nyo, intindihin ko na yung sarili ko, yung trabaho, sa ko, kay Mami Sai. Hindi, nagpo-focus na ako sa pamilya ko, kay Daddy RB, sa pamilya ko, kay Mami Sai. Basta yun, ayoko na ng gulo, ayoko ng backstaban, ayoko na manira ng ibang tao, binabago ko yun. Bait naman ito. Tigas ng ulo mo. Binabago ko na nga yung pagiging matigas ng ulo ko diba? Okay, bye.